Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Ang Japanese monster na si Naoya Inoue, ay isa na rin sa maituturing na kinakatakutan, pinakamalakas, pinakasikat at bagong alamat sa mundo ng boxing. Si Naoya Inoue ay walang takot sumagupan ng pinakamalalakas na boksingero, at lahat ng kalaban niya ay kanyang pinatumba sa pamamagitan ng super power combo body punches. Si Naoya Inoue ay may taglay na pambihirang lakas, matalas na pag-iisip, malakas na suntok na may knockout average na 88%, siya na ata ang itinuturing na perfect fighter sa kasalukuyang henerasyon. Ngunit may laban siya na hinding-hindi niya makakalimutan at isa niya rin sa pinakamadugong laban sa kanyang buong boxing career. November 7, 2019, si Naoya Inoue ay makakaharap ang parehas title holder ayon sa WBA, walang iba kundi si The Filipino Flash, Nonito Donaire. Isang napakalakas na boksingero ng bansang Pilipinas, si Nonito Donaire, at halos puro knockout din ang inabot ng lahat ng kanyang mga naging kalaban. Ganun pa man si Naoya Inoue ay hindi rin papatalo dahil isa rin itong malakas na mandirigma ng bansang Japan. Kaya match na match talaga sila ni Nonito Donaire, at isang kabang-abang ang laban na ito. Nonito Donaire versus Naoya Inoue. Bakbakan na. Unang round ay makikita ang Japanese monster Naoya Inoue na kumpiyansa sa sarili na tila kayang-kaya niyang patumbahin itong si Nonito Donaire. Hindi naman papis-indek dito ang The Filipino Flash ay naging agresibo rin siya sa laban na ito. Ang bawat manlalaro ay sabik na tapusin agad ang laban. Round 2, ay makikita mo sa bawat isa ang seryoso sa laban na tila nagbabasahan ng mga estilo at nagbabatuhan ng mga solidong mga suntok. Grabe ang lakas ng kanilang mga suntok, talagang pumuputok sa tuwing sila ay magpapakawala ng mga mabibigat at solidong mga suntok. Kitang-kita na rin dito na lamang na si Naoya Inoue pagdating sa lakas at mga patama kay Nonito Donaire. Sa pag-umpisa ng round 3 ay may sugat ng natamo sa bandang kilay si Naoya Inoue dahilan ng pagdurugo nito. Sa round 4 at 5 ay nakikita na dito ang pagkahalimaw ni Naoya Inoue, na tila walang kapaguran at habang tumatagal ang laban ay lalong itong lumalakas. Ang laban ay naaayon sa The Monster, bawat suntok nito ay solidong nakakatama sa The Filipino Flash Nonito Donaire, at isa sa paborito ng mga Hapones ay ang hiyawan ng mga fans na lalo nagpapalakas sa kanila. Kaya hindi na alam ni Nonito Donaire kung saan nanggagaling ang mga suntok sa kanya ni Naoya Inoue at hirap na siyang iwasan ito. Round 8 ay dito napatamaan ng mga solidong suntok si Naoya Inoue dahilan ng seryosong pagkasugat nito.
Sa round 9 ay pinaulanan na ni Nonito Donaire si Naoya Inoue at gustong-gusto na itong tapusin, ngunit isang pambihirang tibay ng pangangatawan ang meron si Naoya Inoue na tila kayang-kaya niya suluhin ang mga solidong suntok ni Nonito Donaire. Round 11 dito na papatutumbahin ni Naoya Inoue itong si Nonito Donaire sa pamamagitan ng body shot at liver shot punches. Final round ay dito na nila binuhos ang kanilang natitirang mga lakas, natapos ang round na may race pito sa isa't isa. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Merong isang Pinoy na mas hihigit pa sa kanyang lakas ng suntok. Ito ay walang iba kundi si Mil Fajardo dahil ang batang ito ay kaya niyang tumakot sa isang solidong suntok lang, yung tipong hindi na makakatayo para ituloy ang laban. In short guys, mas matindi at mas mataas ang knockout rate itong si Fajardo kontra kay Naoya Inoue. Dahil si Inoue ay meron lang 83% knockout rate, habang si Fajardo naman ay meron knockout rate na 71%. At sa lahat ng kanyang mga laban ay kadalasan ay mas maaga niya itong tinatapos. Marami pang pwedeng kayang gawin or talunin itong si Fajardo kapag ito ay natutukan hasain. Na inaasahan na balang araw ay siya ang susunod na Manny Pacquiao sa larangan ng boxing sports. Para makita nyo kung gaano kagaling ang estilo ni Fajardo ay aking ipapakita sa inyo ang kanyang naging laban kontra sa sobrang mayabang na Argentinian boxer. Ang nakakatakot at undefeated Argentinian fighter, sa edad lamang na 21 ay isa na itong world title holder champion, dahil ang Argentinian fighter na ito ay talagang malakas ang kamao pagdating sa pakikipaglaban, na kapag napuruhan ka ay tila malaking maso ang tumama sa katawan at ulo na tiyak iindiin mo at pag malas ka pa ay baka tulog ang abutin mo sa ibabaw ng boxing ring. Siya ay may hawak ng IBF Youth Flyweight title, WBO International Lightweight title, WBO Light Flyweight title at South American Flyweight title. Kaya isa rin siya sa tinuturing na top 3 sa pinakamagaling sa flyweight fighter sa buong mundo, pang-4 sa IBF, pangatlo sa WBA, at pang-7 sa WBO, dahil sa record at mga panalo ng Argentinian fighter na ito ay malakas ang loob at tila ramdam niya sa kanyang sarili na siya lang ang malakas pagdating sa ibabaw ng boxing ring, at pinagmamalaki rin siya ng Argentina community ang fighter na ito, dahil siya ay may taglay na talento pagdating sa pakikipaglaban sa larangan ng boxing. Dahil sa loob ng 17 panalo ng Argentinian fighter na ito, 4 ang kanyang brutal na pinatumba, kitang-kita ang lakas, solido at matatalim na suntok pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng ring. En la primera definición acá Martín antes del límite de jurado, las veces que había perdido. Cayó en cámara lenta y la toalla vuela detrás. Se apuró el rincón. Malaki ang kumpiyansa ng Argentinian fighter na ito sa kanyang sarili, kaya ang tingin ng Argentinian fighter na ito sa panlaban ng Pilipinas ay mahina at kayang-kaya niyang itong patumbahin ng mabilisan. Ngunit nagkakamali siya ng binangga dahil kung tingin niya sa ating kababayan na Pinoy fighter ay isang mahina, ay isa pala itong bangungot na magpapadilim sa maliwanag niyang mundo sa larangan ng boxing. March 27, 2022 sa Duty Free Tennis Stadium, Dubai, kung saan ginanap ang laban. Makikita sa laban ng introduction ng Argentinian fighter ay tila dinaig pa si Michael Jackson at Eminem kung mag-concert, ang ganda ng tugtugan at kitang-kita sa Argentinian fighter na talagang may kumpiyansa sa sarili, ngunit, ang lahat ng kanyang iniisip na siya mananalo ay nakaabang pala at kabaliktaran ng mangyayari. Makikita din sa introduction ng Pinoy fighter na si Fajardo na tila kalmado lang ito, napakasimple ng kanyang introduction at hindi alintana ang takot sa kanyang makakalaban. Ito ang tagpo na kakainisan mo, dahil habang pinapakilala ang Pinoy fighter sa ibabaw ng boxing ring ay grabe ang pambabastos at mga bulyawan ng mga Agustin Goto fans.
Unang tagpo, puro malalakas na suntok agad ang pinapakawalan ng dalawang fighter na tila gustong-gusto na agad nila patumbahin ang bawat isa. Bago matapos ang unang tagpo ay tinamaan ng solidong suntok ng Pinoy fighter ang Argentinian, dahilan ng kanyang pagka-knockout sa unang rounds, at tila gulat na gulat at hindi lubos akalain ng Argentinian fighter na ito na-knockout siya ng tinuturing niyang mahinang kalaban. Dos veces la mano izquierda, dos tiempos. Dos tiempos. La mano arriba de esa mano. Por arriba. Ahora por arriba, hijo. The left hook there did as well with the second attack. Hurt him with one of those body shots because he's really getting on him here, Fajardo. Oh, shot. Oh, beautiful left. Pangalawang round sabik ng tapusin ng Pinoy fighter ang laban kaya hindi na siya nagsayang pa ng pagkakataon, hinagupit niya ng malakas ang Argentinian fighter ng mga solido at matatalim na suntok. To his knees, the gloves touched down as well, but Fajardo just got to get on top of it. He just needs to stay low, Fajardo, and then come in with that left hook. Oh, good fight back there for Gatto. Oh, good left hook. Gatto hit by a left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand, big left hand again. There he touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Left hand puts him onto his back, and he's just so fragile in there at the minute. That's the problem. He's letting his own hands go. He's showing a ton of bravery and heart in there, but every time he gets hit clean, he's going to go down, and he's going to get hit clean because he's wide open at times. What's the referee doing? Well, the referee's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed, and then he was put down. Fajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there, touches down with the glove again, and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been about 4 knockdowns in this round. It's tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40 remaining in round 2. Oh, good shots. Oh. Another big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself, it goes down to his knees, more in exhaustion. Makikita sa laban na talagang kawawa ang Argentinian fighter sa Pinoy fighter. Ang inaakala ng lahat na madali lang matatalo ng Argentinian fighter, itong Pinoy fighter ay naging kabaliktaran ang nangyari dahil Pinoy pa rin ang nanaig sa laban na ito. A big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself. Dagdag pa sa ating mga balita. Ang pinaka-hindi makakalimutang laban ni Casimero ay dumating na. Naging usap-usapan sa lahat ng social media platform, laman ng mga balita, kahit maging sa mga Filipino boxing fans at sa buong mundo ng boxing, ang laban ni John Riel Casimero Cuadro Alas kontra Luis Lazarte na ginanap mismo sa baluarte ni Lazarte sa Argentina. Ito ang pinaka-maduming boxing fight na encounter ni John Riel Casimero. Maging mga boxing fans sa buong mundo ay nakakita sa maduming laban na ito. Makikita sa laban na napaka-agresibo ni Lazarte, nagpakawala agad ito ng malalakas na suntok, na tila gustong tapusin agad ang laban pero parang puro iwas lang si Casimero at parang tila hangin lang ang tinatamaan ng kanyang malalakas at solid na suntok sa ating kababayan na si John Riel Casimero, habang iwas ng iwas si Casimero sa mga suntok ni Lazarte, at pasundot-sundot ang suntok niya, na kumukonekta naman sa mukha ni Lazarte, dahilan pagkainis ni Lazarte dito. Sa sunod na round ay tuloy-tuloy lang ang pag-atake ni Lazarte na tila galit na galit siya sa ating kababayan na si John Riel Casimero, na akala mo ay isa siyang layon na gustong papakin ang maliit at makamandag na hayop, habang si Casimero ay tila pinag-aaralan at binabasa muna ang mga galawan ni Lazarte, at sinasabayan lang ni John Riel Casimero ang galawan nito. Sa hindi inaasahan ay dumating sa punto na tila lumabas na ang tunay na teknik ni Lazarte. Ito ay ang madumi teknik kung tawagin, panay low blows ang ginagawa ni Lazarte sa ating kababayan. Habang inilabas na ni Lazarte ang maduming teknik niya ay wini-welcome ng ating kababayan ng malalakas at solid na suntok ito, dahilan ng pagkagigil niya kay John Riel Casimero. Malalakas at solid na suntok ang sumasabog sa katawan at mukha ni Lazarte. Sa mga sumunod na round ay nadulas at natembanga di umano dito ang ating kababayan na si John Riel Casimero, pero binilangan pa rin siya ng referee, kahit kitang-kita naman na nadulas lang siya at walang tumama sa kanya na suntok. Dito pa lang ay makikita muna na pati ang referee ay kampi kay Lazarte dahil gumawa siya ng bilang na wala namang knockout na nangyayari, bagkus ay nadulas lang ang ating kababayan.
Sa mga sunod na pangyayari ay lumabas na naman ang maduming laro ni Lazarte, pinupuntarya niya ang batok ng ating kababayan pagkagat sa balikat na tila gutom at hindi kumain ng 2 araw bago ito lumaban sa ating kababayan dahil sa ginawa ni Lazarte dito ay tila galit na si John Riel Casimero. Dito na nag-super saiyan at nagpakawala ng mga solid at napakalakas na suntok ang ating kababayan. Matira na ang matibay dahil makikita na sa laban ang away kalye at mga maduduming estilo sa laban. At nagpakawala ng pinakamalakas na suntok si Casimero dahilan sa pagkatumba ng Lazarte, at hindi na hinayaan pang makaganti ito, gustong-gusto nang tapusin ni John Riel Casimero ang laban kaya binayo ni John Riel Casimero ng malalakas na suntok si Lazarte. Pero sa hindi inaasahan pangyayari nagwala nga di umano ang mga fans ni Lazarte, dahilan ng isang malaking kaguluhan at rambulan, pinagbabato ang Team Casimero ng mga taga-suporta ni Lazarte, kinuyog ang Team Casimero, pinaulanan sila ng mga upuan, bote ng tubig at iba pa. Dahil sa pangyayari ay gumawa ng hakbang protesta ang Pilipinas sa Argentina government dahil nga sa pangyayaring pananakit ng mga taga-Argentina sa ating mga kababayan. Dahil dito nagpasya ang Argentina government at pinarusahan ng habang buhay na pagkaban sa IBF at hindi na maaring makalaban sa lahat ng IBF bout si Lazarte. Kahit ganun pa man ang pangyayari ay nadala at naiuwi pa rin ng ating kababayan ang IBF entering junior flyweight title. Proud Filipino. At hinirang si John Riel Casimero na bagong IBF entering junior flyweight champion. Ang boksingero na si Michael Romarate ay naging usap-usapan sa online boxing world dahil kilala si Michael Romarate bilang alaga ni Manny Pacquiao at isa itong anak-anakan ng nanay ng ating pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao, walang iba at nag-iisang mami di na kilala sa tawag bilang Mami Jonesha. Si Michael Romarate ay sinanay ng husto para maging isang malakas na mandirigma. Kilala rin si Michael Romarate bilang sunod na angas ng Pinas, The Filipino Flash at pambansang kamao, dahil sa taglay niyang galing at kanyang galawan maalintulad kay John Riel Casimero, Nonito Donaire at Manny Pacquiao. Ang estilo ni Manny Pacquiao, John Riel Casimero, at Nonito Donaire ay kuhang-kuha niya. Ang knockout range ni Michael Romarate ay katulad din ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao, angas ng Pinas Squadro alas John Riel Casimero at ang ating The Filipino Flash Nonito Donaire. A little better than I thought. Oh, down again! And that was a little better than I thought. Down again! Dahil dito ay medyo or maaring nakakagulat dahil pareho lang naman sila ng lupang sinilangan ng ating pambansang kamao, angas ng Pinas Squadro alas at ang ating The Filipino Flash. Makikita sa galawan ni Michael Romarate na isa itong bihasa sa boxing at isang malakas. Kitang-kita din dito ang taglay niyang bilis na maihalin tulad sa ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao. Makikita rin sa suntok ni Michael Romarate na isa itong solidong suntok at isang napakalakas na kapag tinamaan ka ay sigurado ito ay iinday ng katawan, maihalin tulad ito sa lakas ng ating The Filipino Flash Nonito Donaire. At may taglay din itong angas na maihalin tulad sa ating angas ng Pinas Squadro alas na si John Riel Casimero. The better. That was a shutout. I am actually enjoying the competitiveness of the fight. Oh. That right hook from Darwin, if you can. Because he doesn't leave the pocket and he doesn't hold. That's the shot. That's the shot that really done the damage. Yeah. But I think he would have got up only for that. Yeah. Again, good. Oh, there's the shuffle I wanted. There. Oh, they're both playing now. Darwin does the better. Darwin's a shutout. Being compared to the little Manny Pacquiao, he can shoot a shot, and that was very well done. Thank you for watching, and once again this is Winsworld TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.